verse 6. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Inaanyahan ko po na tayong lahat ay tumayo para po sa ating paunang panalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you. We magnify and glorify your holy name. Oh, hallelujah. We speak and declare your lordship in this place, oh God. Oh, hallelujah. Dalangin namin, Ama, nasamahan mo kami, Lord God, sa aming pagpupuri sa iyo sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa panibagong buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kasagutan ng aming mga panalangin. Truly, Father God, that you manifest, Lord God, sa lahat ng iyong mga salita, that if we delight ourselves to you, you will give the desires of our heart. Salamat, Panginoon, maging sa patuloy na pag-iingat, pagmamahal, at paggabay mo sa bawat isa sa amin. And Lord, sa umagang ito, marapat po lamang, Ama, na ipagkaloob po namin, ibigay po namin ang aming mga sarili as a living sacrifice, O God, to worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Samahan mo nga po kami, Panginoon, maging ang iyong servant na magbabahagi ng iyong mga salita, yung mouthpiece mo, Panginoon, sa umagang ito. We speak anointing power be upon him, O God. At sa lahat, Panginoon, ng mga puso na handang tumanggap, Lord God, ng iyong pagpapala sa umagang ito. Lord, anoint us, O God. We pray for wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, para sa iyong mga salita sa umagang ito. Salamat, Panginoon, at maging sa mga kantahan na naka-line up, Lord, ma-enjoy po namin, maibigay po namin yung buong kalakasan namin para po ikaw ay aming papurihan sa aming pakikinig ng iyong mga salita, sa aming pagkanta, Panginoon. Salamat po. At Lord, ngayon pa lamang, dinideclare na namin at tinatanggap namin, Panginoon, ang katagumpayan sa umagang ito, sa araw na ito, Lord God. At ikaw po lamang ang aming itinataas, ikaw po lamang ang aming pinapupurihan, Father God, sa aming mga buhay. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po muna ay magkamayan at magkamustahan. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Batiin po natin ang isa't isa. Ganyan nga. Ngitian mo yung katabi mo. Kay buting Diyos sa akin. Kay buting Diyos sa iyo. Kay buting Diyos sa kanya. Kay buting Diyos sa lahat. Nangitian mo na ba ng pinakamatamis na ngiti ang katabi mo? Amen? Napakasaya nyo. Sinong masaya ngayong umaga? Amen? Masaya? Masaya na walang problema o masaya na may problema? Masaya kahit walang problema? O masaya kahit may problema?
Amen. Pero ang hirap, sa totoo lang, napakahirap. Alam niyo yan, napakahirap magalak ng may pinagdadaanan. Napakahirap magalak ng may pagsubok, ano? Pero alam niyo, sabi ng Lord sa Matthew 16:24, sabi niya, ang sino man na nagnanais na sumunod sa akin, sabi ni Jesus, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Ibig sabihin, anumang nararamdaman ng katawang ito, anumang pinagdadaanan ng katawang ito, anumang kalalagayan ng katawan mo, o yung physical na katawan na yan, sabi ng Lord, itakwil mo. Nang sa ganun, magkaroon ka ng kagalakan na nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Amen? Kung itong sarili lang natin, itong katawan lang natin ang masusunod, ang hirap magalak. Pero dahil yung Espiritu ng Diyos na meron sa atin, ang naghahari at nangunguna sa buhay natin, posible na magalak tayo kahit may pagsubok. Amen? Palakpakan mo ang Diyos na buhay. At sabihin mo sa katabi mo, magalak ka kapatid. Hallelujah! Ngayong umaga, Panginoon, nananabik ang aming mga puso at araw-araw may kasiyahan at may kagalakan, Panginoon! Hallelujah! Oh, Jesus! Awitin natin! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, araw-araw sa samahan, hindi iwan, araw-araw, oh Diyos, tunay nga Panginoon, araw-araw, oh Diyos, anumang maging, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw, sigaw! Oh, 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 oh. Araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, anumang maging, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at sigaw! Oh, oh, oh. Minsan pawitin natin, araw-araw. Declare this. Yes, Lord, hindi sa aming sarili, kundi sa Espiritong meron kami, Panginoon. Araw-araw. Sa samahan, araw-araw diwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sigaw! Oh, 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 oh. Pag sinabi kong wala kang katulad, sabihin nyo wala kang katulad. Amen?
Wala kang katulad, wala kang katulad. Woo! Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Mas malakas, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang pagkakataon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, papuri sa'yo, Diyos. Pasasalamat ay sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Ang puso ng aming mga espiritu, Panginoon, ay nagagalak. Dito sa puso ko, hindi ka nagbago, Panginoon. Ikaw ay totoo. Sa bawat tawag mo, tinutugon mo, Diyos. Ako'y walang takot. Ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit, hindi mapapantayan ng wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. O Diyos, sa kapangyarihan ng taglay, kami ay lumayaw, Panginoon. Kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumayaw. Kagalingan, buhay ay karapat-dapat ka. Papuri at pasasalamat, Panginoon. Pasasalamat ay aming sasambitin, Panginoon, natatangi lamang sa'yo. Woo! Thank you, Jesus. Awitin natin. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Oh, Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan mo, Panginoon, sa aming mga buhay ang iyong kapangyarihan at katapatan. Hallelujah.
Pinatunayan mo kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang buhay at totoo, pinatunayan kapangyarihan mo, pinatunayan mo yes Lord Jesus, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay! Hallelujah! Thank you, Jesus! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Oh Diyos, ikaw lang, Panginoon. Purihin ka. Patuloy kaming sumasamba, oh Diyos. Oh Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano i-deny ang aming mga sarili, Panginoon, sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin naiintindihan. Ikaw ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Nakikita mo ang aming mga puso. Our desires, Lord, is to follow you, Panginoon. Kaya naman, Lord God, let us na i-deny ang aming mga sarili, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan ang mga bagay-bagay bakit nangyayari, Panginoon. At magpapatuloy kami, Panginoon, na sasamba, magpapatuloy na magsiserve, Panginoon. Oh, Jesus. Oh, Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal. Ginawa mong lahat. Tunay nga, Panginoon. Ang ngalan mo itataas. Tanggapin mo. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Salamat, Panginoon. Para sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka.
ko, aming Ama. Aming Ama. Minsan paawitin natin. Oh Diyos, oh Diyos, ikaw ang tunay. Tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari, Panginoon. Hindi nagmahal ng tulad mo. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Oh Diyos, ang ngalan mo'y Yes, Lord Jesus. Sa kabutihan mo, Ang ngalan mo'y tataas. itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, Sundin ang loob mo. iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan Panginoong Jesus, maliwanag ka sa buhay. sa lahat ng panahon. Woo! Sa lahat ng panahon, Diyos ka, Panginoon. Ganyan para sa amin, Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Panginoong Jesus, puri ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Ama. Oh, nararapat ka sa pagsamba, sa pagdakila, sa papuri, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong likha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagpupuri, O Diyos, Jesus, dakila kang iyong likha. Ang iyong tataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati. Buksan mo ang iyong labi at sabihin mo sa Diyos na buhay na siya lamang ang nararapat sa lahat ng papuri mo, sa lahat ng pagsamba mo, sa lahat ng pasasalamat mo. Itataas ang ngalan mo, Nararapat ka, nararapat ka sa papuri, lagi at pagsamba. Nararapat ka, O Diyos. Luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, purihin ang Panginoon! Oh, Diyos! Purihin ka! Oh, salamat, Panginoon! Oh, Diyos! Oh, Diyos! Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa yakap mo, Panginoon, ngayong umaga. Nararamdaman po namin ang iyong pagmamahal sa aming kalagitnaan. Nararamdaman po namin na kami po'y tumatatag, lumalakas. Kami po, Panginoon, ay nagkakaroon ng panibagong lakas na nanggagaling sa iyo. Mula, Panginoon, sa mga kahinangan, kami po'y napapalakas, Ama, sa pamamagitan ng iyong presensya. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na mapagmahal, Diyos na nagbibigay kalinga, Diyos na nagpapalakas, Panginoon, ng pananampalataya. Muli, Ama, amin pong hinihiling, nabigyan mo kami, lukuban mo po kami, Panginoon, ng makalangit na karunungan upang sa ganon maintindihan po namin ang iyong mensahe ngayong araw na to. Purihin ka, purihin ka. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo po mo po lahat. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Napaka-sarap po magpuri sa Panginoon. Nakasama po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Minsan nga po, ngitian nga po natin yung mga katabi natin. Ayan, di po ba? Napaka-ganda po na magsama-sama po tayo na isang beses, isang buwan. Ano po? Yan po yung essence po ng magkakapatid sa Panginoon, na pag nagkakasama-sama po tayo ay lumalakas ang bawat isa. Hallelujah. At ngayon po, it's August. Ang bilis ng panahon. Ano po? Ito po'y
nandito na po tayo sa buwan ng Agosto at alam ko na hindi natin namamalayan na tayo po ay para bang ang bilis ng panahon, no? Hindi natin halos mamaya August, mamaya September, October, November, December na ano po. Ngayon po ay napakaganda ang ating tema. Tignan po natin. Ang tema po natin ay okay, medyo ayan. Okay. Okay. Till all basahin ka na po natin. Till all hears. Okay. Ano pong magandang translation yan para naman maintindihan natin? Ano po? Okay. Hanggang lahat ay makarinig. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang lahat ay makarinig. Alam niyo po, ang Panginoon, napakagaling niya. Ano po? Inahayaan na yung mga internet, yung mga online natin na pati yung mga good news of salvation ay lahat dumadaan sa mga wall natin. Ano? So, ibig sabihin talagang lahat, walang exempted. At yung mga sinasabi nila nung una ay hindi ko po, yun po yung question ko, paano po yung mga nasa bundok? Wala na pong problema ngayon. Kahit yung mga bundok, may mga signal na, lahat. So, kailangan natin maganda at kailangan din nating i-prepare ang ating sarili dahil kaparte po tayo lahat diyan sa panawagan na yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Till all hears. Ano po? Ngayon po ay, ito po yung tema po natin. So, ibig sabihin, kailangan may magre-relay, ano? May magsasabi. Kailangan i-impart po natin yung mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin. Maaaring sila po ay naririnig nila yung magandang balita pero binabaliwala. O kaya tayo mismo, hindi pa tayo marunong mag-present ng gospel, hindi pa tayo disciples, mga members muna tayo. Ano po? Pero kailangan natin umakyat, mag-level up upang sa ganon, dito po, muli ang ating pong tema ay napapaloob po doon sa tinatawag na Great Commission. O ano bang Tagalog ng Great Commission? Dakilang panawagan. Pilipino man ngayon, la kayo. Hindi kayo Filipino man. Hallelujah! Kailangan i-translate natin yan para maintindihan natin, para uuwi tayo lahat na naiintindihan natin yung sinasabi natin mula sa Biblia. So, ito po yung title natin sa month of August, pero ito po yung na-divide ng 4 na linggo. So, yung unang linggo, yung week 1 na tatalakayan natin ngayon ay, ang title po niya is, basahin po natin ng malakas, The Motive to Love God. Ano po? I-check po natin ano po. Yung pagpunta ba natin sa church, yung mga ginagawa natin ay, ano po yung motibo natin? Mahalaga po na malaman natin yun. Ano po? Kami po ay galing sa Bicol, nag-drive po kami ng 700 kilometers, pero hindi ho namin nakaya. Kailangan ho namin mag-istasyon sa Manila. Dahil kung didiretsuhin namin yon, baka kami po'y mapapasma, magkakasakit. Dahil hindi na po parang noon na may kayabangan pa, nagda-drive, kahit di natutulog, mga ganyan. Kahit kape lang, mga ganyan. Kahit tubig lang. Pero ngayon, napagtanto po namin na kailangan ho namin magpahinga. Kailangan nakaunat ho kami. Para, tapos pagdating ho namin doon, ang hirap-hirap po ng daan. Sobrang hirap ng daan. Palakpakan nga po natin yung mga taga-norte. Grabe. Minsan nagre-reklamo tayo. Kung ma-appreciate mo ang buhay, sumama ka sa Bicol. Mapapa-thank you ka na lang. Sa daan pa lang, sobrang hirap. Sobrang hirap. Ano po, imagine niyo po yung mga sasakyan po ay taga-norte lang po yung paparito, pero yung Bicol, 2 po ang kanyang isi-serve o dadaanan ng 2 malalaking isla, yung Visayas at saka Mindanao. Na-imagine nyo po yun. Yung sa atin, norte lang Nakukuha nyo po, 2 po yun. So dahil po sa may mga malalaking truck, yung mga logistic na tinatawag, sobrang hirap. No? Kung sensitive kayo sa mga sasakyan ninyo, huwag na kayong sumama.
Pero kung gusto niyo man, i-deny yung sarili ninyo at mahal yung Panginoon, sumama kayo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko po iniisip yun na masisira tong ano ko ganito, ganyan. Hindi ko iniisip. Ang iniisip ko yung Panginoon. Hallelujah. So anong nagmo-motivate sa akin? To love God. Ano po yung nag-motivate sa inyo? Bakit pumunta kayo rito? Bakit kayo? Pwede naman tayo mag-fellowship dito sa Binarsang na lang o kaya dito sa Roas na lang, di po ba? O kaya sa Bintar na lang, sa Quezon, ang layo-layo. Pero kung na-motivate po tayo na mahal natin ang Panginoon, hindi ho natin iniisip yon. Bagamat iniisip natin yon, pero nare-review o kaya sumasagi sa isipan natin, mahal ko ang Panginoon. Kailangan kong makita. Lalo na po sa atin, next month, we are celebrating, ilang taon na tayo? 30? Ako, hindi pa natin alam. Ano po? Okay, basta 30. 35. Sabi sa Bicol, kasi po doon sa Bicol, malalalim po ang Tagalog nila. Malalalim, may mga baga, may mga ay, ganon. So, nung pag-uwi namin, may mga baga na rin kami at may mga ay na rin kami. Pero ang nakatatak sa isipan namin nung nag-selfie yung guest speaker doon, yung guest speaker natin, yung tagapagsalita, hindi ho ako. Nag-giveaway po ako para sa akin may mga ginawa po ako doon. Pero sabi ko, siya maging guest speaker dahil para ma-motivate natin ang ating kapatid. So nung nag-selfie ganon, sabi niya, napansin niya, puro 50 yung mga nag-selfie. Ang sabi niya sa amin, 50-han. Hindi natin ginagamit yung mga Tagalog na gano'n. O sige na, mag-selfie na yung mga 50-han. Pero may mga Tagalog na gano'n. Nakita ko, puro lahat kami 50 mahigit. Mahirap po yung, di ba, yung mga taga doon, ang Camarines po dati, ang Santa Elena, ay nakasakop po sila sa Quezon Province. Yan po yung mga malalalim na, dyan po galing ang ating pambansang, yung nag-ano ng pambansang wika si Manuel L. Quezon. Ano po? So yung mga Tagalog, talagang sobrang lalim. Ano po? So dito po, number 1, siyempre, uulit-ulitin natin ito mga kailaw. Ang pinaka-text natin ay yung Matthew 28:18 to 20. Ano po? Kailangan lahat tayo mula sa maliliit na bata, pag nakaintindi na, dapat alam po natin itong dakilang panawagan o yung tinatawag na sa Ingles, Great Commission. Okay. Ito po yung dakilang panawagan. Mahalaga po ng isang tao pag aalis siya, meron po siyang ibibilin. Ano po? Meron, di po ba pag umaalis tayo mga tatay, pag umaalis tayo sa mga tahanan natin, yung kuryente, yung electric pan, di po ba? O yung tubig, home security, kailangan nakalakyan, di po ba? Huwag kayong papasok basta-basta, magpapasok basta-basta. Kailangan silipin nyo muna, napakadami nating bilin sa mga kapamilya natin. Ano po? So tignan natin yung bilin ng Panginoon sa atin mula nung siya po ay umakyat patungong langit. Ang sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Okay, all the powers have given me, all the authority and the powers have given me, sabi niya, mula sa langit at saka sa lupa. Verse 19, tignan po natin ito. Verse 19, kaya't humayo kayo. Hallelujah! Merong gagawin. Ang pagiging isang kailaw ay merong kang assignment. Merong kang special assignment. At ang goal mo ay dapat ikaw ay magiging isang disciple. Ano po, magsisimula tayo sa member. Pero hahantong tayo doon sa pagiging disciple ng Panginoon. Humayo kayo at gawin yung alagad. Ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Ito po'y binigay sa mga tao. Ang kausap niya po dito ay mga kanyang mga alagad, ngunit inire-relay mula pa noon, that was 2,000 years ago. Nirelay po yan. Hanggang sa makabago o modernong panahon, nire-relay pa rin. Hanggang sa atin, pagtanda natin, nire-relay pa rin natin sa next generation. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ho pwedeng mawawala yan. Yan po'y utos ng Panginoon. Mula
nung siya po ay umakyat sa langit. This is what we call the Great Commission or yung dakilang panawagan na bawat isa sa atin ay kailangan maghanda, ihanda yung sarili. Kailangan mag-witness po tayo. Kailangan sabihin natin sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon na ang Panginoon ay napakabuti. Hallelujah! Kailangan alam natin i-present yun sa kanila. So kailangan pag i-present mo sa kanila yun, kailangan alam mo rin na ikaw ay nakaranas ng kabutihan ng pag-ibig ng Panginoon. Alam mo rin yung sinasabi mo. Kasi magwi-witness ka eh. Dadalhin mo, isi-share mo yon. Yung good news of salvation, mga kailaw. Alam niyo po, kung nasa religion po tayo, ano po yung unang sasabihin sa atin? Anong bawal sa inyo? Di po ba? Pag may mga grupo, pag may mga nagwi-witness sa atin, di po ba? Ang unang tatanungin, anong bawal sa inyo? Bawal, pag-uusapan yung unang pangit na, at nakikita niyo yung mga tao dyan sa social media, pagalingan. Pagalingan. Hindi ho, ang mga kailaw ay hindi ho ganon. Shall we say amen? Kailangan makita sa buhay natin, kailangan meron tayong assurance bago tayo mag-witness. Dahil yun po ay naranasan natin. Mula nung tinanggap natin ang Panginoon, kinilala natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, huwag nating iliis ang gospel. The finished work of Christ, yun ang topic po natin. Yun yung pundasyon natin ng pag-ibig, hindi yung GLGM, sorry po. Hindi ho. Ang pag-uusapan natin ay yung ginawa ng Panginoon, nag-rehistro lang ho tayo. Pero ang talagang pinaka-event po natin, ang pinaka-context po ng sinasabi natin is yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Shall we say amen? Yun po, pag sinabi mo pa na yun, kumpleto ka na. Alam mo ba na namatay ang Panginoon dahil sa atin? Dahil sa ating mga kasalanan? Alam mo ba doon sa pagkamatay niya ay napatawad, pagtatanggapin natin siya, mapapatawad, makakancel lahat ang mga kasalanan natin. Hallelujah! Dapat meron kang tinatawag na assurance, doon ka pa nagsasalita ka, dapat alam na alam mo yung sinasabi mo. Alam mo ba kabatid, na kahit makasalanan tayo, na pag tinanggap natin ng Panginoon, mababago tayo. Yung pagbabago natin, hindi isang oras, hindi isang minuto, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Shall we say amen? So dito po ay, this is a command. Di po ba? Ito po'y command ng Panginoon. Ipinasa mula sa 2,000 years ago sa mga propeta, sa mga alagad, pinasa po. Maging sa modernong panahon, ipapasa pa rin yan. Napakaganda nga ang pagpapasa ngayon, di po ba? Social media, ang bilis. Isang tirada mo lang, nababasa lahat ng mga kaibigan mo, yung pinost mo, kaya mag-ingat din ho tayo. Ano po? Lahat po yan ay inaano tayo, pinupo na tayo mga kailaw. So let's proceed. Number 1, tignan natin. Ang motivation po natin ay love. Ano po? Nung nalaman natin, ano po yung motivation ng dakilang Great Commission na tinatawag? Okay? Kailangan mag-umpisa tayo dun sa Great Commandment. Ang sabi po niya dito, the Great Commission begins with the Great Commandment. Alam niyo po yun sa Biblia, ang dami pong commandment dyan, lalo na po sa Old Testament. Pag binasa po natin yan, hindi natin talaga kayang gawin. Doon pa lang sa Leviticus, parang 600 yata yun, 600. Iba pa yung mga ibang commandments. So, nung pumarito ang ating Panginoon, para i-summarize niya yung mga commandments na yan, ang sabi niya, ganito na lang, gawin na lang ilan ang natira? 2. Okay. So, pag hahayo tayo, kailangan ang basehan natin ay dun sa Great Commandment ng Panginoon. Basahin nga natin, Mark 12:30. Tignan natin ano po. Yung Great Commandment na yan, ang sabi niya, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Completos regados na yan. No? So, bago ka hahayo, bago mo mimisyonin yung kaibigan mo, ilagay mo sa sarili mo yung, ang magmo-motivate sa'yo dapat ay yung
pagmamahal mo sa Panginoon. Hallelujah. Hindi po pwedeng yung ako dahil kayang-kaya ko nang magpahayag ng gospel, hindi ho ganon. Dahil magaling ako, para makikilala ako, yung mga ganyan, mga klaseng mga motibo na ganyan. Kailangan i-check ho natin, ano po. So yung point number 1 po natin is, to motivate or our motive in fulfilling the Great Commission is not, ito po, to earn God's favor. So ipahayag natin yung kabutihan na, alimbawa, minisyon ko po yung kaibigan ko. Mimisyonin ko nga ito para makakuha ako ng pabor sa Panginoon. Mali pala yun. Para pagpapalain ako, mali pala yun. Okay. So, ang unang gawin natin is, kailangan ma-motivate po tayo na yung pagmamahal. Ano po? Yung pagmamahal natin sa Panginoon, doon sana po yung pundasyon natin bago natin gawin yung Great Commission. Alam niyo po, ako, personally po ito, sa pastor po ninyo, talagang, nung kinondisyon ko po, hindi lang po yung physical, hindi lang yung spiritual, yung motibo ko, ano ba yung, magdadrive po kami ng 700 kilometers, halos. Mula, ano kaya yung gagawin ko doon? Ano yung kaya motibo ko? Kailangan ilagay ko sa sarili ko, mahal ko kasi ang Panginoon. Hallelujah. So, iwi-witness ko ito, kapitbahay ko, kaibigan ko ito. Hindi niya kilala ang Panginoon. Meron siyang pamati din, pero parang agala-ala isuna. So, kailangan kong mimisyonin ito. Ilagay ko yung sarili ko, ano pa yung motive ko, bakit ko gagawin ito. Unang-una, mahal ko ang Panginoon. Pangalawa, yun ay utos ng Panginoon. Hallelujah! So the next time na gusto niyang i-witness o kaya, alam niyo po, tayong mga Pilipino, meron po tayong regalo na marunong po tayong makipagkaibigan kahit hindi natin kilala, kinakawayan minsan natin, di ba? Ini-smilean natin, lalo na yung mga kaibigan natin, di ba? Pag nasa langit na tayo, alangan naman yung kaibigan natin, papayagan natin na pupunta sa kabila. So, hindi po pwede yon. Dahil mahal natin ang Panginoon, dahil commandment ng Panginoon yan, gagawin natin yan, i-invite natin yan sa church. Sasabihin natin sa Kanya, alam mo, napakabuti ang Panginoon. Hallelujah! Ano po yung mga motibo natin? To impress others? Hindi po pwede yun. So, yayayain ko siya para, di ba? Para yung mga tao matuwa sa akin. Hindi po pwede yun. Okay. Ang gagawin natin is, we need the foundation of God. We need to follow the commandment which is to love God. Unang-una. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Bagamat hindi natin gusto, hallelujah! Kailangan gawin ko ito. Alam niyo po, nung pumunta po kami sa Bicol, ay nakita ko talaga yung ministry ng Panginoon doon. Dati-dati, nanghihina yung mga tao doon. Nung pagdating po namin doon, nabigla po ako. Ang dami po nila. Mahigit 100. Bundok po yun. Parang Santa Fe. Imagine niyo po yung Santa Fe. Parang ganun po yung Bicol, yung GLGM Bicol. At tuwang-tuwa sila na tayo po yung nakarating doon. Napapalakas sila at nakita natin na nag-grow yung mga bata na malilit na bata noon. Sila na yung mga nag-a-asher, sila na yung mga tumutugtog, yung mga dating mahina na hindi nakakapagsalita, sila na yung nag-MC. Nakita niyo po yun? At sila po yung mga dati na hindi makatayo, sila na po yung nag-e-exhort, sila na po yung nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, may growth. Ibig sabihin, pagmamahal nila sa Panginoon, ano po, talaga naman napakainit. At yun naman ang goal natin, with love. Dalhin natin yung motibo natin na pagpupunta tayo, magwi-witness tayo, ilalagay natin yung sarili natin na kasama natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Our motive in fulfilling the Great Commission is not to grow a ministry. Kasi minsan, pupunta ako dyan para kami lalago. I-check natin yung motibo natin. Ano? Bakit ka lalago? Lalago ko nga, wala namang pag-ibig. Ang dami mo nang alam na verse, mga verses. Ang dami mo nang alam na kanta, pero yung pag-ibig ng Panginoon wala sa puso mo. Maaring ganun po. Minsan kami po, inaamin namin yon na pag pumupunta kami sa isang lugar, minsan may nagpapaalala sa amin, napaka-busy ninyo sa kingdom, pero hindi nyo mahal yung king. Hallelujah!
Puro tayo yung grupo natin. Pero personally, wala naman tayong devotion. Wala naman tayong malakas na, matatag na relasyon sa Panginoon. Nakalimutan natin mag-pray, nakalimutan na nating magbasa ng scripture. Nakikita niyo po yon. Mayroon pong tinatawag na pag-busy tayo sa kingdom at wala na rin tayo panahon sa King, which is our Lord Jesus. Medyo ito'y warning sa atin ho lahat. Na-appreciate natin yung creation, pero yung creator hindi natin na-appreciate. Nakukuha niyo po? Ang ganda-ganda, ang ganda-ganda. Sinong gumawa niyan, di ba? Hindi mo man lang masabi, glory to God, praise the Lord. Ang ganda-ganda ng lugar na to, di ba? Pero minsan nag-a-appreciate tayo. Hindi natin na-appreciate yung creator, pero na-appreciate natin yung creation. Minsan, busy tayo sa kingdom, pero malayo yung relasyon natin sa king. Dahil yung mga kapatid natin, hindi man lang natin, antay man lang ang maalamano, antay man lang, oh, good morning sister. Oh, nice to see you. Mayat man, taimay kayo. Di ba? Naimbag nga bigat mo. Alam niyo po, importante po yun sa atin, yung meron pong relationship ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So our motive is this: we love God so much that we want the world to know Him. Mahal natin ang Panginoon at gusto nating ipahayag ang Kanyang kadakilan. Gusto natin siyang makilala sa buong mundo. Shall we say amen? Hindi makilala si Pastor Errol. Sabi ko nga, minsan, pag sinasabi nilang, Bishop, sabi ko, pwede ba kung gamitin yung Bishop? Minsan ginagamit ko lang yan dahil yun ang nailagay sa akin, pero okay na sa akin yung pastor. Hindi ako mas mahalaga na tawagin mo na ako ng ganyan. Mas maganda na para komportable tayong dalawa, pwedeng pastor na lang. O kaya pag 50-han, pwedeng bro na lang. Hallelujah. Ano ko lang yon, duty ko lang yon. Dahil ang inutos sa akin ng Panginoon is palakasin yung mga churches. Ano po? At sa ngayon, napakabuti ang Panginoon dahil sa Sabado, ang Malama ay nag-request na yung isang outreach doon, yun po ay Tawini. Yan, Tawini pala. Tawini. Ang ating pastor po doon ay isang kapitan. Nakakita na ba kayo ng isang pastor na kapitan? Makikita niyo yan sa September. Hallelujah. Kasama natin sila dito. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagkwentuhin natin siya. Paano ba maging pastor na kapitan? Diba? Parang ang hirap nun na. Diba? Pero yun ang ibinigay ni Lord sa atin. Sa Sabado, nandun po tayo sa Tawini. Diba? Sa Apayao. Praise the Lord! Hallelujah! Go! Ano ba yung motibo natin doon? Magpapalawak lang ba tayo? Nirebuke na tayo ng Panginoon? Hindi. Tayo po'y pupunta doon. We love God so much that we want the world to know Him. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pupunta tayo doon at ipapaalala natin doon na mahal tayo ng Panginoon. Lahat sila doon mahal na mahal. At dapat makilala siya ng lubusan upang sa ganon sila po'y lalago at lalago. Sila naman po doon, base po natin yung Apayao. Base po natin. Papunta po doon hanggang sa Luna. Pupunta tayo doon sa may mga ano pa doon, may mga usap pa daw, may mga unggoy. Pupunta tayo doon. Sabihin mo nga sa katabi mo, punta tayo doon. Sa inyo po na hindi na ho makakaya, isipin nyo na lang kung ano po yung may ambag ninyo. Baka panalangin. Hallelujah! Yan, panalangin. Okay, encouragement. Yung mga nakakaya, magbigay. Pwede rin. Ano po? Alam niyo po, nung pagpunta namin sa Bicol, may mga nag-abot ng 3,000, nag-abot ng 2,000, nag-abot ng 20,000. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! No? Kung hindi po kami humakbang, wala akong 20,000. Magastos po ang misyon, pero nakakatuwa. Ano po? Nakakatuwa at alam niyo po yung nasusunod mo, yung utos ng Panginoon. Personally, ako po, tuwang-tuwa kahit talagang hindi na kaya.
buti na lang nandyan ang ating kapatid, ang ating music director. Nako, si Brother Cholo, sabi niya, Pastor, gusto mo diretsuhin ko sa Manila? Nervyoso din eh. Hindi, sabi ko, hati tayo. Kasi parang talagang gusto niya akong tulungan, pero nakikita ko rin, alam niyo po, 40 din naman tong director. Gusto niyang diretsuhin daw. Sabi ko, hindi, hati tayo. O kaya kung sino yung napapagod, yun ang magpapahinga. Sige, batulog muna. Kasi mahaba-haba po yun. At nakita din po niya, kasi hindi rin ho masyadong sumasama to, nung nagpa-practice, pumunta doon, nag-gitara, nakita niya yung gitara po doon. Nung timplahin niya yung gitara, hindi ho matimpla. Sira. Nakarekta po doon sa sound system. Pag timplahin niya, hindi ho parang ganito na may mga timplahan yung gitara, di po ba? Sira ho yung gitara. Tapos yung mga microphone, wireless sana, sinaksakan. Kita niyo po, sabi niya sa akin, Pastor, alam mo, mag-pray tayo. Ibibigay ko yung gitara ko dito, sabi niya. O di napaisip kayo ngayon. Diba? Ganun po yung nagmimisyon. Alam niyo po, kailangan tayong lumabas sa ating comfort zone para makita natin yung nangyayari dun sa labas at lalo tayong lalakas, lalago sa ating pananampalataya. Lalo natin makikilala ang ating Panginoon na sa atin minsan ang dami ho nating, sino po bang nagrereklamo sa inyo? Ang dami na, ako po nagrereklamo din po ako minsan, na apayaw, Lord, bakit naman apayaw yung binigay mo sa amin? Pero nung pinuntahan ko, na ano po ako, ganun pala. Pag may special assignment ka pala, pag nagawa mo yon, tuwang-tuwa ka. Hallelujah! So itong si Brother Cholo sabi niya, Pastor, alam mo, may darating pala siyang gitara na galing sa Canada. Nakita niyo po yon? Ang Panginoon, kailangan humakbang ka para makita niya yung needs mo. Hallelujah! Sino bang may mga needs dito? Taas nga ng kanang kamay. Ay, yayamanin yung iba, walang needs. Humakbang ka sa Panginoon. Para, tingnan niyo po, umalis po kami dito, wala po kaming. Yung mission fund namin, abono ho yun. Sige, abonohan muna namin. Tapos biglang may nagbigay, sige, magbigay akong 20 mil. O sige, magbigay ako ng 3,000, may 2,000. Pag ganun po yung mga sitwasyon ho natin, kailangan ho natin humakbang sa pananampalataya. Marami pong mga kwento sa Biblia na sila po'y humakbang, may ginawa. Kasi ang pamati ho na walang gawa ay epes, sabi sa Ilocano. Epes. So yung pamati na yung kailangang ihakbang ho namin. Aba, nung umuwi ho kami, pinabaunan ho kami ng crabs, 5 kilo. Grabe. Ang unang tinignan namin, yung mga maintenance namin. Kasi mapapalaban kami. Tapos may mga nagre-reason out pa, ganito yung reason. Alam nyo, lutuin na natin yan sa Manila. Kasi pagdating sa Isabela, payat na yan. Meron mo yung mga ganun na. So, kailangan natin i-enjoy natin yung sitwasyon. Magkukwento po ako. There was a revelation for us when we have our baptism. Nung mayroong baptism doon, ang baptism po ay mga 15 na tao, kung hindi ako magkamali. Halos lahat doon ay kabataan. Yun ang papabaptize. May mga hiwalay sa asawa, may mga ganito, may mga, alam niyo yung mga napakahirap idulog yung buhay nila sa Panginoon, pero walang imposible sa Panginoon. Huwag natin silang bigyan ng judgment, kundi bigyan natin sila yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila, yung kapatawaran ng Panginoon kailangan matanggap ho nila. Nag-ano po kami, nag-baptize po kami din, kumanta kami, tapos biglang may naglabas ng speaker, ilog po yun Nakita ko po yung speaker, napakagandang speaker. Ang liit-liit na speaker, 50 mil. Sabi ko, made in Singapore pa to, parang hindi bagay dito sa lugar na to. Pero ganon, world class ang Panginoon, hallelujah. Lalo na yung mga anak ng Panginoon. Tapos nung nandun na kami, nag-worship kami, nagpuri kami sa Panginoon, nung
kasama ko po yung youth ministry. Nasaan na si Pastor Ralph? Yan, palakpakan nga natin itong pastor natin na to. Bilang isang pastor, pag nandun po ako, may mga nakaalalay na nagpapaalala sa akin. Parang yung direktor, sabi niya, Pastor, napakaganda yung speaker. Yamaha yung speaker eh. Pero yung gitara, luma na. Okay. Tapos ito namang si Pastor Ralph, nung lumubog kami, dalawa kami. Sabi nung pastor natin doon, si Pastor Dante, Pastor, pwede ba ako mag-request na bago tayo mag-baptize, bautismuhan niyo muna ako? Meron mo yung twist na yon? Pastor yun at nag-baptize na yon. Sabi ko, Lord, bakit niya sinasabi yon? Pag nasa mission ka po, ay kailangan maging sensitive po tayo. Sabi, bakit kayo niya sinasabi yon? Sabi niya, kuya kasi ang tawag niya sa akin, Kuya, pwede ba akong mag-baptize muna bago natin bautismuhan yung mga tao? Sabi niya, bakit niya kayo sinasabi yun? Naalala ko po si Jesus Christ. Tignan niyo, naalala ko nung siya po ay lumusong sa Jordan River. Sabi ni John the Baptist, dapat sa salitang kanto po ta, boss, dapat ako ang dito. Dapat bautismuhan mo ako, boss. Ikaw ang boss dito eh. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi. Kailangan maganap yung kautusan. Nakukuha niyo po yun? It's a simple understanding nung nandun po ako sa ilog na yon. At biglang lumapit itong youth pastor. Sabi sa akin, Pastor, may revelation ako. Pwede ko pang i-share kay Pastor Dante, sabi niya. Sabi ko, sige, i-share mo. Sabi niya, nandito tayo. Ang tawag po ng dam doon, mini dam. Ang tawag po ay San Pedro Dam. Hallelujah! Kung hindi ka sensitive doon, hindi mo naiisip yun, kung walang magbubulong sa'yo. Sabi nung youth pastor, si Pastor Dante, sabi niya, tayo'y nandito sa San Pedro Dam. Si Saint Peter, sinabi niya, ay kasangkapan ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew 11:18, on this rock, I will build my church. Ang ganda. Tapos nung binigyan kami ng damit, yung pala yung tema nila, binigyan kami ng damit, yung pala yung tema kasi hindi sinasabi sa amin yung tema eh. Nung nandun kami, lumalabas kusa yung salita ng Panginoon, nire-reveal sa amin na itong lugar na to, this is St. Peter Dam. Mini dam ito. Pero, biblical ito na sinabi, Kuya Dante, Pastor Dante, sabi ni Jesus, sabi niya, you are Peter. Ikaw ay magiging isang maliit na bato. Natandaan niyo po ba yun? Yung Petros. Ayan, nandyan yung nanay ko. Petros at saka Petra. Okay. So yung maliit na bato, si Brother Dante, siya si Petras. Petros. Di po ba? At yung malaking bato, si Jesus, which is siya yung Petra. So ikaw, Brother Dante, sabi niya, gagamitin ka ng Panginoon dito sa Bicol. Biglang napaluha. At sabi niya, sige po, ilubog niyo na po ako. Ito po'y hindi trabaho ng tao. Kaya nga, tayo po pag nasa spiritual realm po tayo, kailangan magiging sensitive tayo sa mga ginagawa natin. Sa pagpunta natin sa church, sa pagtugtog natin sa Panginoon. Lahat. And this is motivated by love. Nagpakumbaba yung pastor. At nakita namin, dami mga teachers po doon. Bundok po yun Daming mga bata. Pag titignan mo yung church, walang katao-tao yung mga kapitbahay, pero pag linggo, ang dami pong pumupunta. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kailangan ilagay natin sa isip natin na mahal natin ang Panginoon bago natin gawin yon. Kasi kung magiging, nako, linggo na naman, obligasyon ko na naman pumunta sa church. Nako, linggo na naman, ay first Sunday na naman, ang layo yung main. Hindi ka pang nakarating sa Bicol 700 yun. Diba?
Naalala nyo ba, nung nag-pray tayo, sinong nag-pray sa inyo na binigyan ng bisikleta, binigyan ng motor, binigyan ng trike, binigyan ng four wheels, binigyan ng kuliglig? Minsan sinabi natin yun, Lord, pagbibigyan mo ako, hindi na po ako tatamarin na magsimba. Hallelujah! Yun po yung motivation namin dito sa men. Kapag may sasakyan ka, yun, gawin mo yan. Dahil panata mo yan sa Panginoon, di po ba? Kaya yung mga iba sumasama, pumupunta sa Apayao. Yan, minsan napasabak din si Brother Boyet. Nakalublubo ako, di na panamid eh. Likaw-likawin na jilugan na ka. Napasubon sa dati, lugang kunti kung kuna na siguro. Pero alam ko, may gagawin ang Panginoon sa pamilya nila. Hallelujah. Pati si Brother OG din. Napalaban, mga kailaw. Alam niyo po, pag nagmi-mission tayo, we need to deny ourselves. And we need to embrace the love of God in our lives. Hallelujah. So dito po, number 2. Okay. So ang pundasyon natin, yung Great Commandment. Ano pa? Loving God compels us to love the lost. Dagito hindi ang dapay nga nakakilala kin ni Apo. Ay ayatin isuda ni Apo Diyos. Alam po niyo, pinakasikreto ko po, isa sa mga sikreto ko nung naging pastor ako, pag tinignan ko yung isang tao, hindi ko titignan yung katayuan niya. Titignan ko siya as kaluluwa. Dahito nga tao, kararwa dahito. Hindi ko titignan kung taga saan siya, ano yung natapos niya sa buhay. Ito, kailangan niya ang ating Panginoon. Hallelujah. Nung pinuntahan po namin ito, itong Malama Apayao, nung nag-ordain po doon at dinedicate yung mga manggagawa, ang alam po namin is isa, dalawa lang. Tumawag ulit yung pastor doon. Pastor, may binigay sa atin na 3 church ulit. Sabi ko, Lord, yun pala, kaya pala dinalaw mo kami sa Apayao. Yung mga nawawala ho doon ay kailangan mahalin namin. Yung mga nasirang mga churches, yung mga, alam niyo po, after pandemic, ang dami pong mga nasirang churches. Anong sabi ng gobyerno ngayon? Alam niyo ba kung ilan ang nag-graduate, may mga bata ba dyan? Yung nagsusuicide sa 6 months, 2,000. Mataas, di po ba? Yun yung mga lost na tao, kailangan puntahan natin bago pupunta sila sa kabila, doon sa impyerno na tinatawag. Kailangan mapuntahan. Kailangan mahalin natin sila, ibahagi natin yung salita ng Panginoon. Tignan niyo yung Luke 19:20. Luke 19:20. Anong gagawin ho natin? The mission of vision of our Lord Jesus is to seek. He came to seek and to save the lost. Nakita niyo po, yun ang pinaka-mission niya. Hindi niya sinabi na, bababa ako sa lupa at para, di ba? Para magiging sikat ako. Siya yung una na nag-model sa atin na dapat ang tibok ng puso natin is yung mga nawawalang kaluluwa. Kahit nasan pa yan, kahit nasa Bicol pa yan, kahit nasa Aurora, sa Bintar, sa Binarsang, sa Rojas, sa Biskaya, sa Quezon, sa Malama, sa Tawini, sa Rizal, Cagayan yata yung isa na church. Sa Kalinga, meron din isa doon. And ako po'y excited na mapuntahan para ipahayag ang kadakilaan ng Panginoon doon. Hindi para magpalawak. I-check natin yung motibo natin. Kundi i-introduce sa kanila yung vision and mission ng ating Panginoon na hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Minsan yung misconception, yung pangunawa natin, nagadu kami, nakalawlawa kami, pero nawawala ho yung essence. Yung bang mga taong yun, nararamdaman ba nila yung pag-ibig mo sa kanila? Nararamdaman ba nila na yung mission nila ay nahanap sila at naligtas?
O baka naman dumami lang sila out of, marami na sila, naka-uniforme na sila, nakabarong na sila lahat. Pero sa kanilang puso, hindi pa sila ligtas. No? Hindi nila alam yung relasyon, yung ginawa, the finished work of Christ on the cross. Hindi pa nila alam, mga kailaw. So point number 2, loving God compels us to love the lost. No? Our God, He doesn't just love good people. Tandaan natin yan. Ang church ay ospital ng mga makasalanan. Shall we say amen? Kapag may nakikita kayo dyan na may kakulangan, hayaan nyo lang, nasa hospital siya. Ako na yun, Hallelujah! Kung sobra naman yung ginagawa niya, nasa ICU siya. Ako na yun, Pag nakikita niyo ba na parang biglaan na ganito, nasa emergency room siya. Di ba? Tapos pag nakita niya naman yung sitwasyon na, naka-outpatient department siya. Kung ayaw. Hallelujah. Hindi yung titignan mo siya para bang ikaw lang yung santo at ikaw lang yung malinis. Alalahanin nyo, we are saved by grace. Hallelujah. Okay. Ano pa yung hinahanap ng Panginoon? He doesn't just love good people. He loves the broken. Mahal niya yung mga sirang buhay. Mahal na mahal niya doon. Kaya the next time na may katabi ka dyan na nakita mo na last week na ibarangay na i-Facebook, i-embrace mo siya. Hallelujah. Nakita mo na idarom, winoon niya. Diba? Napapabainan. Pag nakita mo siya sa katabi mo, welcome kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Okay. He loves the broken. He loves the atheist. Nagidya nga mamati. Kaya na nga i-introduce tayo nagidya nga namati. Ang kamamati kinaapo? Ay, di ba para pang ano pa? Di ba? Iyon nga yung pangunawa niya. Hindi nga niya, kaya ka nga nandyan para ipakilala mo ang Panginoon. Praise God! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Diba? Ipakilala mo yung Panginoon, ipakilala mo mga kailaw. Okay? So, hindi lang yon. Ano po yung mga mahal ng Panginoon? The criminals. Mga kriminal. May pumasok dyan. Tad-tad ng tato. Di ba yung sa doon sa book of, di ba bawal yung tato? Totoong bawal, nandun na noon di ba? Wala nga siyang pantanggal. Mahal nun. Di ba? Ano bang tawag doon? Yung pinaplantya? Laser. Wala nga siya di ba pwedeng idulog mo rin sa Panginoon niya? Habang wala, pag meron na, sige. Pero habang wala, yun ba yung nakakasagabal sa paglapit niya sa Panginoon? Pag nakakita kayo mga kumakanta dyan, iba't ibang kultura, may mga hikaw, may mga tato-tato, pero ikaw, Pilipino ka, hindi bagay sa'yo yun. Di ba? Pero pag halimbawa nandun, isagabal ba yun? Hindi. Pag nalaman niya yung love ng Panginoon, magkukusa siya. Praise God. Praise the Lord. The proud. The forgotten. No? Ito yung mga mahal ng Panginoon. Yung mga hindi kilala sa society. Yung mga nakakalimutan, yung mga hindi napapansin. Yung mga KSP na tinatawag, mga kailaw. Yun ang mga mahal at hinahanap ng Panginoon. Alaman mo, abrasaem, ibagam kanyada, amom kabsat, ay ayatin na kaniapo. Sabihin mo yon mga kailaw. Yun po yung rason, that's the vision and mission of our Lord to seek and save the lost. Point number 3. Okay, point number 3, dito po. The Great Commission is worship in motion. Okay. Ano pong ibig sabihin ang worship in motion? Dito sa Psalms 96 verse 3. Psalms 96 sa Tagalog. Basahin nga po natin sa Tagalog. Okay. Kahit sa'y ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Alam niyo po yung nandun ho tayo sa madla. Ano po? Ang mission at evangelism are not just about saving souls.
They are about declaring God's greatness. Every tribe, every tongue, every nation, i-declare natin. Di ba, napansin niyo ba kanina yung opening prayer natin? Lord, sabi niya, we acknowledge your lordship in our midst. No, kasi nga, guumong tayo, pinapahayag natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hindi yung sa church lang, maging sa mga workplace natin, maging sa mga taltalon, kumkuman natin, dapat nakikita yan. Pwedeng pag-usapan yon, di po ba? Napapansin niyo ba yung mga MMA ngayon? Nasabi ko nung linggo yan, mga mahilig ako kasi po nung nalaman ko sa Apayao na yung mga Team Lakay ay related doon sa mga kasama natin doon, pinagkwento ko sila na halos lahat yung mga Team Lakay ay nasa Panginoon sila. Kaya pala sabi ko pag something to you, gumaganyan din sila. May ibig sabihin pala yun. No? That they are declaring that Jesus is their Lord. Tinuturo nila yung taas. Tapos pag nananalo na sila, nilalagyan ng flag. Tapos, don't you know that God loves us so much? Naku, naging kapilya yung bakbakan doon. I-judge ba natin doon? Pastor, abi nga, agdidinanog mga sabada mo't kung natay garod. Hindi ka de? Kahit sa ang bulwagan pala ito, pwede. Ang daming mga Christian ngayon. Nakikita niyo yan. Mga entertainer. Bago namatay si Hulk Hogan. Ako, favorite kasi yung favorite ng Hulk Hogan. Wala. Paborito ko yung college ako noon. Kailangan dadaan muna ako sa mga TV sa Baguio, sa mga nandun. Naku, paborito namin si Hulk Hogan na yan. Yung gumaganyan siya, di ba? Sino ba makarelate dyan? Ang mga millennial, wala nang ganon. Pastoral, nakaka-relate ka ba? Alam na alam ni Pastoral yan, di ba? Ang good news sa kanya, bago niya ibinalik yung hiniram niyang katawan sa Panginoon, pinapakita talaga na nag-baptize siya, nakakilala siya. Palakpakan nga natin ito mga nakakatuwa, ano? Walang sinasanto yung gospel, oh. Di ba? Kahit sa mga nagsusuntukan tapos biglang mga saba, parang ang pangit tignan, pero wala tayong magagawa doon. Yun ang kagustuhan ng Panginoon. Ipahayag, hallelujah! Grabe, ano? Kahit yung mga artista na hinahangaan natin, wala nang boundaries, nakikita natin. Yung mga singers, yung sa GMA, ABS-CBN, kumakanta sila sa mga Christian song sa kanilang bulwagan. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Grabe, ano? Minsan, in-invite si Peter Tanchi doon sa Malacanang, Mr. President. Sino nakapanood niyan? Grabe, nangasawa. Nangasawa, di unag ti Malacanang, awan agun-uni. Siyempre, matanda na rin to eh. Di ba? Saka nakita naman natin na itong mga kapatid natin, yung kanilang ministry ay ang lakas ng dating. So, kailangan yung mga nakabarong, may mga nakatapos ng mga magagandang kurso, nandun sila, nakaupo lahat, pero walang umiimik. At ang sinasabi ng pastor na yun, puro Jesus, puro ang Panginoon, walang Mr. President. Grabe, sabi ko, yan nga, kahit saan ipapahayag. Minsan may nakikita din tayo mga preacher sa mga daanan. No? Wag lang humihingi ng pera. Ay talagang, minsan sa bus, sa eroplano pa, minsan may nataunan ako, saan ba ako pumunta noon? Dito sa, somewhere in Cebu yata. May biglang tumayo doon. Sandali lang mga kapatid. Habang inaantay po natin, habang tayo po'y nag-aayos ng ating mga gamit, pakinggan muna natin ang boses ng magandang balita. Pero yung mga tao talaga, naggaganon sila, nag-aayos na sila, nagpapak, nakatayo na sila. Di ba, pag sumakay tayo ng aeroplano, matagal-tagal ho kasi yon yung nakatayo ka. Sabi ko, ang galing nung taong to, alam niya yung timing niya. Di ba? Siya ay ipahayag dahil siya ay dakila. Kumusta kaya tayo naman? Di ba? Kailan natin ipinahayag ang ating Panginoon? Sa loob ng pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa loob ng silid-aralan. Habang nagpapahinga, napangkay nag-raep,
pwedeng pag-usapan din to. Di po ba? Mas maganda pa yun dahil nakaka-relate. Agriculture yung mga sinaunang tao, alam na alam natin yun. Yung mga pangarig dyan sa Biblia. Purely agriculture. Dahil ang kultura ng mga Hebreo, mga Hudyo ay nasa agrikultura sila. Lalo na sa Old Testament. Nakikita niyo po yun. Huwag ho tayong mahiya na ipahayag ang ating Panginoon. Kung may mga ganon, mag-intercede ho tayo. Hallelujah! Lord, tulungan mo po itong taong ito. Napakaganda ang kanyang puso. Siguro may gusto kong isave dito ngayon dahil mamaya ay ma-high blood na. Kukuha niyo yun? Baka ito ay may sense of urgency. No? Kailangan ma-snatch. Pupunta na yan sa impyerno pero napakabuti mo dahil itong taong ito meron siyang lakas na ipahayag ang iyong kadakilaan. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Okay. Sabihin mo nga sa sarili mo, gawin ko din sa aking pamilya. Sabihin mo sa sarili mo, gawin ko din sa aking kaibigan. Sabi, relasyon yan sa Panginoon. Okay. Point number 4, last na po ito. Ito po yung pinakabuod. Tignan natin mabuti. Bakit tayo pumupunta dito? Bakit tayo tumutugtog? Ba't tayo pupunta sa Quezon? Ba't tayo pupunta sa Binarsang? Bakit pumupunta tayo sa Rojas? Yan po yung sagot. Basahin natin ng malakas. Without love, our ministry becomes empty. Dapat namomotivate tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Gusto niyo bang sumama sa tawini? Ag-short kayo. Tagdamang tayo tikarayan. Paiso dyan. Hallelujah! Iso nga dagi ka kadwami nga babakit. May kinaarte da no ka uri naka-cutex da apo. Magmagnada. Agkalkalay nga kahit dadagi dyan, tiramramot. Dagi di pakpako. Uri lang magabgabot. Totoo yun. Dinidinay nila yung sarili nila. Pero pagkatapos doon, Pastor, agdiretso tayo Jeroas, agpamasahe tayo. Kunadamot. Naintindihan ko sila kasi hindi naman talaga yun. Pero they are denying themselves. For what? Because of the love of God. Dapat gawin mo yon na may kalakip na pag-ibig. Alam niyo, pag tutugtog kayo dito, pero mo, magiging obligasyon na lang. Pag tumugtog ka, Lord, agyaman na, agsipod ta, ako po'y daluyan ng pagpapala mo. No? Ilan na yung Pilipino? Ang sabi ng PSA, 100? 120? 116 million? Pero mo, nandun ka. Pinagpala ka kasi nga pinili ka ng Panginoon na tumugtog para sa Kanya. Pero mo, nandito ka ngayon na nakaupo. Nandito ka ngayon na nakikinig ng Kanyang salita. Tignan niyo po, si Apostol Paul ay napakaastig na tao, abogado, napakagaling. Pero tignan natin sa 1 Corinthians 13:3. Tignan natin yung sinasabi niya. Ang sabi niya, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin. Tignan niyo. Ngunit wala naman akong pag-ibig. Wala rin akong mapapala. Nakita niyo po ito, lahat, halos yung New Testament, sinulat niya with mission, with sacrifices, na-check niya yung sarili niya, napuntahan ko na yung Roma, napuntahan ko na yung mga churches ng Ephesians, Corinthians, pero nakita niya, nasalamin niya yung isip niya. Without love, sabi niya, I am nothing. So the next time na pupunta tayo sa mga kapatid natin, gagawin natin yung ginagawa ng Panginoon o yung pinapagawa ng Panginoon, it should be motivated by love. Shall we say amen? Nakita niyo po, si Apostle Paul na po ito. Love keeps your motive, clean your heart right, and your ministry sustainable. Baka no nabannog ka nata, aramidin mo, DJ, para hindi pastor.
Eh nagkataon yung pastor mang-absent. Di ba? Eh hindi ka gaganaan kasi nakatuon yung si pastor pala nag-absent dahil nag-mission. Ibig sabihin yung pag wala yung pastor, wala kang sigla, ikaw ay nangihina dahil hindi na motivate na yung gagawin mo ay walang pag-ibig. Kahit walang nakatingin sa'yo, kung na-motivate ka, linis dito. Palakpakan naman natin yung main natin, malinis at maliwalas. Ganon din yung gawin natin sa mga churches natin. Hallelujah. Yan. Tulungan natin yung pastor. Tulungan po natin. Hindi ho kaya ng pastor yan. Dapat ay tulong-tulong ho tayo. Kailangan yung gagawin natin, gagawin ko to with love. Dahil mahal ko ang Panginoon. Bakit? Tingnan natin Dito sa 1 John, basahin ho natin ng malakas. Dapat yan po yung pundasyon natin. Ang pagmamahal po ay hindi dapat mag-uumpisa sa atin. Mali po yun. Self-centered pag ganun. Dapat ang pagmamahal ay nanggagaling sa ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hindi natin kayang umibig ng totoo kung hindi natin alam na tayo'y inibig ng Panginoon. Ito po yung pundasyon, mga kailaw. Kaya nga pinapayuhan namin yung mga kabataan minsan na dinidiscourage namin, naku, hindi mo pa alam. Feeling is deceiving. Palagi namin sinasabi yun. Kasi dapat mauna na malaman mo yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Tayo po ito may lahat, mga kailaw. Inihiling ko po yung mga kailaw na taga GLGM Binarsang na this is our Communion Sunday. Bakit nandito tayo lahat? Tayo po ay iisang katawan. Tayo po ay i-remind ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng communion, magiging isang community tayo dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. Na habang ginagawa po natin ito, maalala natin ang pag-ibig through the cross, through the old rugged cross, maalala natin yung kabutihan ng Panginoon. Leader, please. Let's worship with this song. Ni Jesus
Thank you, GLGM Binarsang. Nagtalinid tayo, iti presensya ni Apo, kakabsat. Dayaw ka Apo, iti dayti nga kanito. Alain tayo man, dagiti tinapay. Ket itag-ay tayo. Pudno launay nga maipalagip kada tayo iti kinaimbag ni Apo. Nga dayjay liday, dayjay sakripisyo, nagbalin nga ragsak kada tayo. Praise the Lord. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y pinagkanulo. Ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-periso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Let's pause for a while and let's meditate the goodness of God in our lives. Apo, agyaman kami, nagimbag ka. Sakripisyo, Apo, nagbaling haragsak kada kami. Hangkaman, Apo, nga karapat dapat, nagsakripisyo. Inaramid mo, tapno tikas na maisalakan kami, Apo. Maisalakan kami, Apo. Agkaroon kami, Apo, iti biyag nga da, Apo, ti kais-iskan na. Agyaman kami, tababayan, O Diyos, iti daram, babayan, Apo, iti biyag mo, sadyay nalukatan, Apo. Tandaan kami iti namnama. Aglalalo iti basol, Apo, nga nang balod kada kami. Sadyay nga winayawayaan na kami, Apo. Apo, si katiputput no nga tinapay iti biyag, nga numangan kami, masatisfy kami, Apo. Madaydayaw ka. Sangsang kamay sa tayo garod, kakabsat. Tagay tayo, dagiti kopa tayo. Ang kopang ito ay naging bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin nyo ito at gawin nyong bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom kayo sa kopang ito, ipapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tagay tayo man dagiti kopa tayo kakabsat. Agyaman kami, without the remission of your blood, there is no salvation. Yaman kami, agsipot ta, iti daram na gayo si J. Calvario, tapno ti kasta madalusan kami, Apo. Haan nga dagiti aramid mino, dikit di, Apo, gapo iti parabor kin grasyam, iti panakaisalakan mi. Ken, Apo, hami nga baybayan, ti agumong, agkakabsat, agsipot ta dito, Apo, tibilin mo kada kami. Agururay, iti umadanin nga panagsublim. Isaganam nga rod iti biag ti tunggal may sa kada kami. Ket bayam nga lagipin mi, Apo, ti kinaimbag mo iti dayto nga aldaw. Sangsang kamay sa tayo nga inumin. Gusto ko pong kantahin natin yung pinaka-chorus natin. Lahat tayo. Balikan natin yung chorus natin. Agragsak kakapo. Hallelujah. Ingat mo sa ito'y oh, hallelujah, Jesus. Kumpetak iti krus ni Kristo. Thank you, Lord. Ket balang at anak tututiap. For the last time, gawin nating worship. Agragsak kakapo iti krus. Yes, God. Sa ito'y ang esko. Thank you, Lord.
Palakpakan nga natin ang Panginoon. Every tree, every tribe, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. To God be all the glory. Tayo po yumupo. Magandang umaga sa ating lahat, mga kailaw. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Napakagandang oportunidad na tayo'y muling nagkakasama this morning. Kaya wag natin sayangin yung pagkakataon na makilala natin yung ating mga kapatiran sa iba't ibang churches ng JLGM. Amen? Maganda itong pagkakataon, nagkikita-kita tayo ng every fourth Sunday of the month. So napakayaman, nabilig nga sa ano yung Apo Diyos, ti nanggigan tayunin, iti dayto nga bigat, ket amok nga adu iti napatibker, adu tinaagasan, adu dagiti nasungbatan nya salsaludsod kadagiti panpanunod tayo, babayan kadigiti sasaw ni Apo Diyos. Nga rod, iti nga kanito, isagana tayo, digiti sagsagot tayo kini Apo Diyos. Ket kayat kuman nga basaen ti sarita na, ijay Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ket kunan na ditoy, mga kailaw. But you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Hallelujah. Sa Tagalog, kunan na dito ay, alalahanin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang kayo'y umunlad. Umunlad kung tayo man. Amen. Hallelujah. Kaya't nangasawan, kakabsat, dahil nga verse, chapter 1 verse, kuna na ditoy, nga mangirim-remind kada tayo, pinapalahanan tayo ng talatang ito, mga kailaw, na ang lahat ng tagumpay, kasaganaan na tinatamasan natin ay mula sa Diyos. So walang nanggaling sa atin. Lahat ng ating tinatamasa, tagumpay man yan, kasaganaan, ay galing sa ating Panginoon. Siya ang nagbigay sa atin yung kalusugan, yung kakayahan at oportunidad upang kumita at mamuhay ng maayos. Kaya tayo, mga kailaw, magbibigay tayo ng ating ikapo, pinapakita natin na ating pagkilala at pagpapasalamat sa ating Panginoon na Siya lamang ang tunay na pinagmulan ng ating pagpapala. Ito rin yung paraan, yung way, yung pagbibigay natin ng tithes, paraan ito ng pagtitiwala at patuloy na Siyang nagbibigay at mapupuno ng ating mga pangailangan. So, yung giving natin, yung pagbibigay natin, nananalig tayo, na nagtitiwala tayo mga kailaw, na patuloy na Siya ang magbibigay, magpupuno ng ating pangangailangan. Kaya this morning, magbigay tayo, ngayon hindi lang bilang obligasyon, kundi bilang pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tumay tayong lahat. Hallelujah. Hawakan natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Panginoon, salamat. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Kinikilala namin, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng lakas at kakayahan upang umunlad, Lord. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga ikapo at handog bilang tanda ng aming pasasalamat at pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain at gamitin ang mahandog para sa ikalalago ng iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat. Thank you, Lord. This all we pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen.
God. Tayo po ito may lahat para po sa panghuling awitin po natin. Napakahalaga po ang benediction para sa atin. Kung may mga pamilya po tayo dito, pwede po natin puntahan at tayo manalangin para sa kanila. I-bless ng Panginoon. Hawakan natin ang kamay nila. Alam niyo po, nung dinalamin po ito sa Bicol, pinuntahan namin yung mga pamilya nila. Tuwang-tuwa po sila. At sila po ay talagang na-bless dahil nararamdaman nila at meron po silang pamati na i-bless sila ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Lord bless you and keep you. Yes. May His face shine upon you. Thank you, Jesus. Be gracious to you. The Lord turn His Yes. face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you Hallelujah. and keep you. May His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sing Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. We receive the blessing right now. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. May His face, Make His face shine upon you. be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you. Taas po natin ang ating mga kamay. Sing Amen. Amen. Yes. Amen. We receive your blessing. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Sing, may His favor. May His favor be upon you and Thank you, 1,000 generations. Your family, your children, Bless our and family. their children. May His favor, may His favor be upon you and 1,000 generations. Your family, your children, and their children, and their May His presence, May His presence go before you and behind you and Yes. beside you. all around you and within you. Yes. He is with you. He is with In the you morning, in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. He's for you, He's for you, He's for you, He's for you,
is for you, is for you. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yaman kami, Apo. Amen. Sing amen. Amen. We receive the blessing right now. In the name of Jesus, bless every family. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Let's say amen. With our heart. Amen. Amen. Apo, agyaman kami. Agyaman kami, O Diyos, dagiti nang igami nga saom. Agyaman kami, Apo, iti presensya. Bawat kailaw, O Diyos, nga daapo ditoy. Apo, babay niti pamati nga inted mo katami, maminsan pa yung nga awaten mi, Apo, dati nga blessing. Ngaging ganapay, kadagiti panawen ni Aaron, nagtulid, Apo, from generation to generation. Bayam, Apo, nga i-claim mi, Apo, daytoy. Kadagiti pamilya mi, kadagiti anak mi. Iti anak, kadagiti anak. Believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Thank you, Jesus. Hanapo, nga nalpas dayte, O Dios, nga kari, no di kita agtultuloy pa'y, uray pa'y agbibiyag, dagiti anak mo iti moderno nga panawen. Bendisyon am Apo isuda. Isungarod, Apo, itagay ko maminsan pa iti imak, tanda, O Dios, iti panang bendisyon mo, Apo, iti buo nga GLGM kailaw. Aging gana, Apo, iti Japan, iti Bicol, iti Nueva Vizcaya, iti Aurora, iti Rojas, iti Bintar, urepe, Apo, iti Quezon, iti Maine, O Dios, urepe, Apo, iti Malama, iti Tawini, O God, kin urepe, dagiti ited mo pa nga churches. Lord, si Kaapo Dios, iti rason kin kapuna, no apay nga da kami, Apo, iti ayat mo, Apo, iti pundasyon may kada kami. We love because you first love us. We thank you for that revelation, Lord God. Rumwar kami nga rod, Apo, nga napnuan iti talna, kapya, ragsak, rago, proteksyon, Apo, bawat pamilya, Apo, nga da ditoy. Ure pa'y, Apo, iti community paggiganan mi. Ure pa'y, Apo, iti nasyon mi nga Pilipinas. Agyaman kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you very much. Wala pa daw po nang alis. Let's have our photo opportunity. Dito po lang lahat tayo. Lahat po, magpipicture daw po. Umay kayo nga kapsat, preparasyon dati, Apo, iti anniversary tayo. Into no September. Thank you.